Sa lalim ng ipinagbabawal na lupain bulwagan ng Yubin. May naghatid na naman ng sarili nilang buhay dito sa bulwagan ng Yubin. Gustong-gusto ni ate ang isang ito. Aba! Ang gwapo mo naman. Manatili ka rito at samahan si ate. Ang itim na kapangyarihan ay naging kamay, na hihigit pa sa isang kalahating emperador. Interesante. Ang kapangyarihan ng dakilang emperador ay nagpapakulo sa milyon-milyong milya. Tatapakan ang 3,000 dakilang landas. Maglaho. Paano naging ganito katakot-takot ang lalaking ito? Lumuhod ka. Sa isang salita lang, yumuko ang dakilang emperador. Daan-daang libong bituin ang dumadagan sa katawan, isang galaw lang ay maglalaho ang kaluluwa. Ang iyon-iyong pagsasanay ay hindi makakayanan ang bigat ng daan-daang libong bituin, isang galaw lang ay maglalaho ang kaluluwa. Ang iyon-iyong pagsasanay ay hindi makakayanan. Isang salitang maglaho lamang mula sa mga labi ni Su Chen. Isa talaga siyang napakalakas na eksperto. Sobra-sobra na ito, napakalakas naman niya. Sa isang salita lang ay napaluhod niya akong isang dakilang emperador. Magsalita ka. Ako si Muyu. Mula sa tunay na Xianji. Hindi ba't ito ang tunay na Xianji? Isang dakilang emperador, ngunit bumagsak sa ganitong kalagayan. Talagang walang silbi. Hindi ito ang tunay na Xianji. Isa lamang itong huwad na Xianji. Huwad na Xianji. Tama, ang tunay na Xianji ay wala rito. Mayroong teleportation formation sa loob ng aking bulwagan. Ito ang pasukan patungo sa tunay na Xianji. Ang mga nasa antas ng dakilang emperador lamang ang may karapatang pumasok. Nandito ako upang gabayan ang mga dakilang emperador. Kung gayon, sa tunay na Xianji, mayroon bang mas katakot-takot na nilalang kaysa sa dakilang emperador? Ang pagiging dakilang emperador ay simula pa lamang upang makapasok sa tunay na Xianji. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, nayayanig ang iyong Dao Heart. Dapat kang maniwala sa iyong sarili. Kung sarili mo ay hindi mo mapagkakatiwalaan, paano ka magiging walang katapat? Naiintindihan ko po, guro. Mabuti naman kung ganoon. Tor ng Wansing, lumitaw ka. Tor ng Wansing, lumitaw ka. Ang toring ito ay tinatawag na Tor ng Wansing. Bawat palapag ay may kaluluwa ng isang pinakamahusay na henyo. Pagpanhik mo roon, tiyak na lalong lalakas ang iyong kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit kita dinala rito. Pumasok ka na. Mabuti na lang at hindi pumapatay ang ekspertong ito. Napakakatakot ng huwad na Xianji na ito. Pagkatapos nito, babalik agad ako sa tunay na Xianji. Unang palapag, pagsubok sa ilalim ng bituin. Pumasa sa unang palapag. Ano po? Kagalang-galang. Maaari po ba akong tumayo? Salamat po, kagalang-galang. Napakakisig niya. At napakalakas pa. Ano ba itong iniisip ko? Peak Master Su. Humihingi ng tulong ang banal na lupain ng Xinchen. Dahan-dahan ka sa pagsasalita. Peak Master Su, nagbalik na si Yang, ang dating Peak Master ng Guyu Peak. Nasa antas na siya ng banal na hari. Nais niyang sakupin ang banal na lupain. At pinipilit pa ang banal na Panginoon na pakasalan siya. Yelan, naiintindihan ko. Isang espada ang lumusot sa espasyo at panahon. Mababang mundo banal na lupain ng Xinchen, Yanghua.
Huwag na kayong lumaban pa. Sumuko na kayo ng mahinahon. Bago ko pa kayo masaktan. Hindi ako magpapakita ng awa. Aaminin ko. Talagang nagulat ako. Bagay nga sa'yo na maging babaeng pinili ko. Alam kong hindi ka pa sumusuko. Pero kapag nasa kama na tayo, tiyak na susunod ka rin. Napakaganda mo talaga. Swordmaster Wang. Siya ba yon? Pumatay sa kabilang panig ng espasyo at panahon. Anong uri ng pamamaraan nito? Kagalang-galang. Aalis na ako. Paano naman ang batang babae na yon, hindi nyo na ba siya asikasuhin? Kapag lumabas siya, turuan mo siyang mag-ensayo. Bakit naman, nais ko nang bumalik sa mundo ng mga immortal. Ayokong turuan siya. Maaari siyang magtiis ng kaunting hirap. Ngunit hindi siya dapat masugatan ng malubha. Kung malubha ang kanyang sugat, kahit pa makabalik ka sa mundo ng mga immortal, tatapusin pa rin kita sa isang iglap ng aking espada. Emperador Su, masyado ka namang mapang-api. Emperador Su, ano ba ang itinuturing mong malubha? Paano ko malalaman kung anong antas ang itinuturing na malubha? Haha, ang anak ng tadhana, si Lin Fan. Haha. Sistema, bakit hindi mo ako pinapayagang tanggapin siya bilang alagad? Mukhang siya nga ang taong hinahanap ni Duer. Anak ng tadhana. Talagang paubos na ang oras. Ang lakas ng loob mong magtago pa, bastardo. Wala kang silbi. Akala mo ba ikaw pa rin ang henyo noon? Bakit ba nila pinagkakaisahan ang kabataang ito? Siya ang ampon ng pamilya Dati, napakagaling ng kanyang talento. 3 taon na ang nakalipas, biglang bumagsak ang kanyang antas sa yugto ng pagpapatibay ng katawan, bumagsak ang henyo. Kaya naging ganyan siya ngayon. Kaawa-awa naman ang kabataang ito. Sino ka? May kailangan ka ba? Nais mo bang malaman kung bakit hindi ka makapag-ensayo? Alam mo,
Para riyan, kailangan mong tanungin siya. Siya, sinong siya? Bakit mo tinititigan ang singsing ko? Napulot ko lang ito nang hindi sinasadya. Hindi ka ba lalabas? Ay. Grabe, may nakatira palang tao sa loob ng singsing. Sino ka, Ginoo? Ang dahilan kung bakit hindi ka makapag-ensayo ay dahil patuloy nitong sinisipsip ang iyong enerhiyang immortal. Kaya pala tuwing sumisipsip ako ng enerhiyang immortal ay nawawala ito ng walang dahilan. Dahil pala sa iyo ang lahat. Ako, mahina kasi ako noong oras na yon. Kaya wala akong nagawa kundi sipsipin ang iyong enerhiyang immortal. Papatayin kita. Papatayin kita, papatayin kita. Kaluluwa, ang kaluluwa ay walang anyo. Walang anyo ang kaluluwa. Walang anyo, ang kaluluwa ay walang anyo. Nasa anyong kaluluwa ako ngayon. Hindi mo ako matatamaan. Buwisit. Sinipsip ko ang iyong enerhiyang immortal, ngunit tatanggapin kita bilang aking alagad. At titiyakin kong ang iyong antas ay hindi bababa sa kalahati. Nangangarap ka ng gising. Nais mo ba siyang patayin? Opo. Mula ako sa banal na lupain ng Zixiao ng mundo ng mga tunay na immortal. Pakiusap kagalang-galang, tanggapin niyo po ako bilang inyong alagad. Bakit mo nais na maging guro mo ako? Nais kong marinig ang katotohanan. Nais ko pong lumakas. At pagkatapos ay maghiganti sa pamilya. Mabuti, simula sa sandaling ito. Ikaw na ang aking unang alagad. Guro. Salamat po, guro. Alam mo ba kung ano ang iyong landas? Nais mong maghiganti sa pamilya hindi ba? Kung gayon, tahakin mo ang landas ng pagpatay. Landas ng pagpatay. Patunayan ang landas sa pamamagitan ng pagpatay. Patayin ang lahat ng kaaway sa mundo. Basta't kumilos ka. Tiyak na mamamatay ang kaaway. Napakagandang landas ng pagpatay. Gusto ko to. Hahaha. Guro, pumunta na po tayo sa pamilya ngayon. Hindi na po ako makapaghintay. Nangangahas ka pang bumalik. Sa wakas, napatay ko rin. Ang sarap sa pakiramdam. Nanginig sa takot. Paano mo naatim? Punong pamilya, mga elder, saklolo. Ang punong pamilya ng pamilya si Eyang Q. Walang hiya ka, Lin Fan. Nangahas kang patayin ang mga alagad ng aking pamilya Guro, hindi ko po sila kayang talunin. Napatay agad ang pinuno at mga elder sa isang kurap ng mata. Tapos na, patay na tayo. Patay na tayo. Ang lupit niyo po, guro. Ito ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Patayin sila. Patayin silang lahat hanggang sa masiyahan. Opo. Tatlong taon na. Sa wakas, nagawa ko rin. Maraming salamat po, guro. Hindi mo kailangang magpasalamat. Alagad kita. Kaya natural lang natulungan kita. Ngunit hindi kita maaaring samahan habang buhay. Aalis na po ba kayo, guro? Ang landas mo ay ikaw lang ang makatatahak. Hindi na kita matutulungan pa. Sige po. Tandaan mo ito ng mabuti. Tandaan mong maigi. Maaari mong tahakin ang landas ng pagpatay. Ngunit patayin mo lamang ang mga may nais na pumatay sa iyo. Huwag na huwag mong ililigaw ang iyong landas.
Nag-aalala po ba kayo, guro, na baka pumatay ako ng walang pakundangan? Tinatahak mo ang landas ng pagpatay. Nangangamba ako na baka malulong ka sa pagpatay at hindi na makabalik. Huwag po kayong mag-alala, guro. Mga kaaway lamang po ang papatayin ko. Hindi po ako papatay ng mga walang kasalanan. Mabuti. Nagtitiwala ako sa iyo. Bago ako umalis, bibigyan kita ng 2 regalo. Ano pong mga regalo iyon? Sino ka? Nais kong bigyan ng regalo ang aking alagad. Tamang-tama ang espada mo. Ibigay mo sa akin ang espada at mabubuhay ka. Sino ka sa akala mo? Nangahas kang kunin ang espada ko para iregalo sa iba. Paano nangyari ito? Paano nagkaroon ng isang nakakatakot na nilalang na tulad mo sa mundong ito? Maawa po kayo, senior. Lumipad ka rito ng kusa. Grabe, kaninong aura ng pagpatay ito? Maaari bang huwag maging ganito kalabis? Kung magpapasikat ka pa, wawasakin kita. Ang mapulang aura ng pagpatay sa kalangitan ay umurong na parang alon. Ang isang nakakatakot na nilalang. Ano ang ginagawa sa liblib na sulok na ito? Nagtatago ba siya rito para lang magmayabang? Pangalan: Shixu. Sinalyuhan ko na ang espadang ito. Sa hinaharap kung gaano kakalakas. Magiging ganoon din kalakas ang espadang ito. Grabe, siguradong banal na espada ito. Napakagaling niyo po talaga, guro. Bakit parang pamilyar ang pakiramdam na ito? Pag-aralan mo ang toring ito ng mag-isa. Aalis na ako. Aalis na ang iyong guro. 3 luhod bilang pasasalamat sa kabutihan ng aking guro. Ninuno. Sa pagkakataong ito, talagang napahiya tayo sa mundo ng mga walang kamatayan. Isang buong taon na. Pinagtatawanan ng buong mundo ng mga walang kamatayan ang ating angkan ng Shen. Nakipag-ugnayan na ako sa dakilang emperador ng angkan ng Shen sa tunay na mundo ng mga walang kamatayan. Ang dahilan kung bakit tinawag na bawal na kapangyarihan ang isang puwersa ay dahil may lumabas ng may antas ng emperador sa kanilang angkan. Ngunit ngayon, halos wala ng dakilang emperador ang nananatili sa huwad na mundo ng mga walang kamatayan. Nagtungo na silang lahat sa tunay na daigdig ng mga immortal. Ngunit mayroon ding dakilang emperador ang angkan ng Su. Siyempre alam kong may dakilang emperador ang angkan ng Su. Ngunit paano kung hindi sila makipag-ugnayan sa kanya sa tamang oras? Ang ibig niyong sabihin ay magsasagawa tayo ng patagong pag-atake. Hayaang bumalik ng lihim ang dakilang emperador. At direktang salakayin ng patago ang angkan ng Su. Anong may paglilingkod ng aming angkan ng Shen sa inyong pagdating, banal na anak ng Su? Ang mga pinuno na kalahating emperador, lahat ay napatay sa isang kurap ng mata. Isa pala siyang dakilang emperador. Ngunit hindi pa naman nagbubukas ang landas ng emperador. Maaari ko bang itanong kung bakit? Hindi ko kailangan ng dahilan para pumatay. Hahaha, napakahusay, pumatay ng walang anumang dahilan. Paano ito naging posible? Ginamit ko na ang buong lakas ko. Isang lakas na lumalaban sa langit, ginamit ko na ang buong lakas ko. Lakas na lumalaban sa langit. Nabunyag ang sabuatan. Nabunyag ang sabuatan, nakipag-ugnayan sa dakilang emperador para patagong salakayin ang aking angkan ng Su. Nabunyag ang sabuatan. Nabunyag ang sabuatan, ngunit magandang paraan nga iyon. Paano mo nalaman? Pumunta ka sa impyerno at doon mo na lang pag-isipan ng dahan-dahan. Maawa po kayo sa aking buhay, banal na anak. Banal na anak ng Su, huwag niyo po akong patayin.
Handa akong maging alipin niyo habang buhay. Bakit kailangan mo kaming ubusin ng tuluyan? Ang huling alas ng angkan ng Shen, isang naghihinalong kalahating emperador. Nagising upang protektahan ang angkan. Patayin. Pinaliligiran ng kapangyarihan ng emperador. Lumuhod ka. Sinong makapangyarihang tao ang inirekomenda ni Wenya? Sa hinaharap. Kapag nakita mo ang angka ng Shen, lumaban ka. Nabilanggo ang katawan. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta rito. Maaari kitang pakawalan. Kagalang-galang, kung mayroon po kayong ipag-uutos, sabihin niyo lang po. Tandaan mo ang mukha ng taong ito. Kung magtungo siya sa tunay na daigdig ng mga immortal sa hinaharap, pahirapan mo siya hanggang sa mamatay. Opo, walang problema. Sa huli, ang sarili kong buhay ay hindi naganap na sa akin. Lapastangang Linfan. Ang lakas ng loob mong patayin ang alagad ng aming sekta. Ngayong araw, dapat mong pagbayaran ito ng iyong buhay. Sila naman ang unang nagtangkang pumatay sa akin. Kaya lamang ako lumaban. Makatwiran ba kayo? Katuwiran. Sa buong buhay ko, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng katuwiran. Pinatay mo ang alagad ng aming sekta. Tiyak na mamamatay ka ngayong araw. Harang ang daan sa harap. Nakaabang ang panganib sa bawat panig. Haha, tingnan ko lang kung saan ka tatakbo ngayon. Haha, tingnan ko lang kung saan ka tatakbo ngayon, tingnan ko lang kung saan ka tatakbo. Tuktok ng ikasyam na antas ng banal na estado. Hinarap ng direkta ang ikasyam na antas ng dakilang banal. Hindi maaaring hayaang mabuhay ang batang ito. Winasak ng talim ang gulong ng buhay. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Umatake na kayo. Halos malubhang masugatan. Mag-isang lumalaban sa sandaang tao. Unti-unti nang nahihirapan.
Mayroon siyang lakas ng linya ng dugo. May makapangyarihang tao sa likod niya. Kung papatay natin siya, tiyak na gagantihan tayo. Kayong mga hangal. Kung pakakawalan natin siya ngayon, tiyak na gagantihan din niya tayo sa hinaharap. Bago pa man dumating ang talim, ang kaluluwa ay naputol na. Walang bahid ng kahit kaunting dumi ng mundo. Walang bahid ng kahit kaunting dumi ng mundo. Diyos ko, paano nagkaroon ng ganoon katakot-takot na halimaw? Tuktok ng ikasyam na antas ng banal na hari. Pinunong Liu. Nadurog ang lahat ng kanyang buto at kalamnan. Ang makaligtas sa isang suntok ko nang hindi namamatay. Tunay kang ang isang henyo. Ang galing mo talagang magpasikat. Sa buhay na ito, kakaunti lang ang mga taong karapat dapat napatayin ko. Pagkatapos mong mamatay, may maipagmamalaki ka na. Oh! Sino sa mundong ito ang makakapatay sa aking disipulo? At sino naman ang may lakas ng loob na pumatay sa aking disipulo? Guru po. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang pumatay sa aking disipulo? Napakayabang. Patay na, yari na tayo nito. Ang lupit niyo po, Guro. Gusto mo palang magtawag ng kasama. Sige, magtawag ka pa. Magtawag ka ng isa, papatayin ko agad. Magtawag ka ng isang grupo, ubusin ko silang lahat sa isang saglit. Sigurado ka ba? Sige lang, magtawag ka lang ng magtawag. Kahit gaano karaming tao ang kaya mong tawagin, tawagin mo na. Kapag hindi ko sila napatay agad, ako mismo ang kikitil sa sarili kong buhay. Pagbabayaran mo ang labis mong kumpiyansa sa sarili. Pinuno ng pamilya Jin, antas ng kalahating emperador. Pinuno ng pamilya Jin, huwag kang magpakampante. Hindi ordinaryo ang taong ito. Lumabas kayo. Wala na. Ang lakas ng loob mong lumaban. Grabe, ganoon po ba talaga kalakas siguro? Mayroon pa ba? Humanda ka. Tatlong kalahating emperador. Imposible naman yata. Kaya ba niyang patayin agad ang isang kalahating emperador? Mamatay kayo. Isang salita lang, patay agad ang kalahating emperador. Ang mga kalahating emperador ay parang mga langgam lang sa kanya. Paano pa tayo lalaban nito? Isa kang dakilang emperador. Mayroon pa ba? Anong mayroon pa? Wala na. Pinatay mo ng lahat sila. Napaka-boring. Linisin ang lugar. Guro, napakalupit niyo po talaga. Hahaha, dapat mapagkumbaba lang tayo. Grabe, kung mayroon lang akong kahit isang ikasampung bahagi ng lakas niyo, Guro. Hinding-hindi ko magagawang magpakumbaba. Ikaw talagang bata ka. Magiging kasing lakas niyo rin po ako balang araw, Guro. Malamang na. Naniniwala ako sa'yo. Balang araw, magiging kasing lakas mo rin ako. Talaga po, Guro.
Dapat kang maniwala sa iyong sarili. Opo, tiyak na magiging kasing lakas niyo rin po ako. Ganyan nga. Hehe, guro. Bakit po kayo napadpad dito? May nang-aapi sa aking disipulo. Siyempre, kailangan kong pumunta rito para ipagtanggol ka. Napakabuti niyo talaga, guro. Magaling ka rin, bata ka. 2 taon lang tayong hindi nagkita, pero napakarami mo ng kinalabang sekta. Bilib na talaga ako sa'yo. Naku, wala po akong magagawa. Napakaraming tao ang naghahanap ng gulo ng walang dahilan. Kung hindi ko sila papatayin, guguluhin pa rin nila ako. Gaya ng inaasahan sa anak ng tadhana. Hindi umaasa sa pinagmulan. Kumikilos ayon sa sariling kagustuhan. Guro po. Bago ito, sa loob ng isang mahiwagang lupain. May nagustuhan po akong isang babae. Oh. Ang bilis namang lumitaw ng babaeng itinakda ng tadhana. Gaano na kalalim ang inyong ugnayan? Gaano kalalim ang ugnayan? Guro. Guro, maaari po bang maging seryoso kayo kahit kaunti? Hahaha, nahihiya pa ang bata na ito. Siguro naman po talaga Hindi man lang magseryoso. Sino ba naman ang hindi mahihiya kapag tinanong ng ganyan? Kailan mo ba siya ipapakilala sa akin? Guro, bakit po napakasakit ng pitik nyo? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Napakaraming satsat. Iniisip ng kanyang angkan na ako ay walang lakas at walang pinagmulan. Kaya hindi sila pumapayag na magkasama kami. Ang anak ng tadhana. Gaya ng inaasahan sa isang anak ng tadhana. Nagsimula ng mahina. Habang ang pinagmulan ng babaeng bida ay napakalakas. Yamang gusto mo ang babaeng iyon. Dapat mong ipakita ang sapat mong talento. Tatanungin kita, may tiwala ka ba sa sarili mong talunin ang nakababatang henerasyon? Mayroon po, guro. Ipagtatanggol kita. Mabuti, dalhin mo ako ngayon sa kanyang angkan. Hindi po talaga biro ang kanyang angkan. Huwag kang mag-alala. Basta't may tiwala ka sa sarili mong talunin ang nakababatang henerasyon. Ako ang magiging sandigan mo. Sino kayo? Paano ninyo naginahasang manggulo sa teritoryo ng angkan ng Siangguan? Palabasin mo ang inyong pinuno. Mayroon akong nais talakayin sa kanya. Isang kalokohan, sino ka sa akala mo? Karapat-dapat ka bang makaharap ang aming pinuno? Kailangan ko pa ring matuto mula kay guro. Ang manatiling tenang kahit hinahamak ng iba. Kailangan ko pang magsumikap. Sino ang makapangyarihang nilalang na ito, ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para gumuho ang lahat, nakapangingilabot. Ang pinuno ng angkan ng Siangguan. Kagalang-galang na Suchen, pakiusap huwag po kayong magalit. Sa pagkakataong ito, ang angkan ng Siangguan nga ang nagkamali. Hihingi ako ng paumanhin sa inyo, kagalang-galang na Suchen. Lumuhod kayo, sa ganyang kabataang edad, isa na ba siyang dakilang emperador? Hindi pa nagbubukas ang landas ng emperador. Paano siya naging isang emperador? Masyado itong labag sa batas ng kalikasan. Guro, nakaluhod pa rin po ako. Pasensya na. Nakalimutan kong nandyan ka pala. Tunay mo ba akong disipulo, wala na ba akong mukhang ihaharap? Maaari niyo po bang alisin ang presensyang nakadagan sa akin? Bakit, disipulo kita? Kaya ayos lang na lumuhod ka sa akin. Nagmamadali ka bang tumayo? Hindi mo na ba ako itinuturing na guro mo? Grabe naman, guro, napagbintangan po ako. Yenen, mukhang ang napagbintangan ka talaga. Kung gayon, lumuhod ka muna riyan ng mas matagal para sa iyong guro. Masyado mainit ang ulo ng inyong angkan ng Siangguan. Kung alam ko lang sana. Hinding-hindi ko babanggain ang makapangyarihang nilalang na ito. Mali po ang aming angkan ng Siangguan. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo sa ngalan ng aming angkan. Ganyan nga.
Paumanhin po. Walang anuman. Sana lang ay ang inyong angkan ng Siangguan ay hindi na mag-asal ng ganito sa susunod. Tiyak na hindi na po ito mauulit. Maaari ko bang malaman kung ano ang sadya ng kagalang-galang na Suchen sa aming angkan? Gusto ng aking disipulo ang isang babae sa inyong angkan. Ngunit hinamak niyo siya dahil sa kawalan ng lakas at mababang pinagmulan. Kaya pinilit niyo silang maghiwalay. At pinagbawalang magkita. Kaya naparito ako ngayon. Upang humingi ng katarungan para sa aking disipulo. Kaya pala ang binatang nagugustuhan ng aking anak ay disipulo pala ng kagalang-galang na Suchen. Ikaw pala, sana ay sinabi mo agad na disipulo ka ng kagalang-galang na Suchen. Hindi ko rin po akalaing napakalakas pala ni Guro. Kagalang-galang na Suchen. Alam niyo naman po ang mga patakaran ng malalaking sekta tulad namin. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na lang kung papayag ka sa kasalang ito o hindi. Papayag po, papayag po. Sa pakikipag-alyansa sa disipulo ni Suchen, ang angkan ng Siangguan ay biglang aangat sa langit. Tawagin niyo rito si Wenya. Marangyang pagpasok ni Wenya. Linfan. Mahigpit na yakap ng pagmamahalan. Pagtakbo patungo sa isa't isa at mahigpit na yakap. Wenya. Talagang hindi na mapipigilan ang anak kapag lumaki na. Kung wala lang dito ang kagalang-galang na Suchen, tiyak na sisipain ko na siya. Ano ang nangyayari rito? Dahan-dahan ko itong ipapaliwanag sa'yo. Magpasalamat ka ng lubos. Maraming salamat po, Shen Zisu. Tinatanggap ko si Wenya bilang disipulo. Ngayong disipulo ko na si Wenya, tawagin mo na rin akong guro kasama ni Linfan. Sa ilalim ng pamumuno ni Shen Zisu, tiyak na asenso ang klan ng Siangguan. Bilis, tawagin mo siya. Guro po. Ang sibat na ito ay tinatawag na Hanbing. Isa rin itong mahusay na sandata. Bilang regalo sa ating unang pagkikita. Ibinibigay ko na sa iyo ang sibat na ito. Maraming salamat po, Guro. Asawa ka ng aking disipulo. Kaya disipulo ko na rin kita. Walang anuman, nararapat lamang ito. Upang hindi sabihin ng iba, na umasa lang ako kay Guro para makaisang dibdib ka. Kaya naman kailangan kong patunayan ang aking sarili. Naparito kami ngayon ng aking Guro. Para sa isa pang layunin. Iyon ay ang hamunin ang mga kabataan ng klan ng Siangguan. Sa isang labanan. Gusto mo bang patunayan ang iyong sarili? Humayo ka at tawagin ang lahat ng kabataan ng klan ng Siangguan. Paparito. Sa ganitong sitwasyon, magsisimula ba ang digmaan? Nais kayong hamunin ng kabataang ito. Kayo na ang bahalang humarap sa kanya. Sino ang lalaban sa akin? Isang iglap lang, natalo na agad. Hindi biro ang kakayahan ng Linfan na ito. Talagang hindi siya ordinaryo, hindi biro ang Linfan na ito. Maraming salamat sa pagbibigay awa. Mayroon pa bang iba? Ang pangalawang kalaban, talo. Hindi nakataka-taka na may ganitong lakas ang disipulo ni Shen Zisu. Normal lamang iyon. Lalaban si Siangguan Xiong, isa sa 10 pinakamalakas. Lene. Talo ako, maraming salamat sa pagbibigay awa. Kung hindi ninyo kaya nang mag-isa, magsabay-sabay na kayong lahat. Napakayabang. Si Siangguan Yunqing, ang nangungunang henyo ng klan ng Siangguan.
Nasa ikawalong antas ng dakilang Sage Realm, ang nangungunang henyo ng clan ng Shangguan. Kung matatalo niya si Yunqing, kakainin ko ng buhay ang sarili ko. Hindi siya madaling kalaban, kailangan ko ng maging seryoso. Ang kapangyarihan ng landas ng sibat. Isang halimaw, unang antas pa lang ng dakilang Sage, ngunit kaya nang lumaban sa ikawalong antas. Paano nangyari ang ganito? Mukhang nagkamali ang matandang ito sa pagkilala sa kanya. Karapat-dapat ang batang ito para sa aking anak. Napakasaya. Hindi ko mahaharangan ang saksak ng espadang ito. Napakasindak ng atake ng espadang iyon. Hindi ko man lang ito naharangan. Hindi pa ito tapos. Mawasak ka. Nagdulot pa ito sa akin ng kaunting takot. Sa mundong ito, bukod kay Guro, sino pa ba ang dapat kong katakutan? Gawin na natin ito. Ay! Muntik na akong mamatay doon ah. Nagparaya siya sa huling sandali. Minaliit ko pa rin siya. Kaya pala tinanggap siya ni Su Chen bilang disipulo. Guro po. Hindi ko naman po kayo ipinahiya, di ba? Pwede na. Hehe. Kinilala na ako ni Guro. Nako, hindi maganda ito. Mukhang lumalala ang sakit ni Ruyaw. Ruyaw, magpakatatag ka. Sino siya? Ano ang nangyayari sa kanya ngayon? Siya ang aking bunsong anak. Bigla na lamang siyang nawalan ng malay noong 1 taon. Hinanap na namin ang lahat ng mga manggagamot na immortal, ngunit hindi pa rin malaman ang sanhi. Guro po, may paraan po ba kayo para malaman kung ano ang sakit niya? Talagang mahilig kang magbigay ng trabaho sa iyong guro. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Kundi alam ko rin kung paano siya pagagalingin. Guro, pakiusap iligtas niyo po ang aking kapatid. Pakiusap, banal na anak na si Su Chen, iligtas niyo po ang aking anak. Sino ka? Bilis, tumakbo kayo. Ang taong ito, napakalakas niya sa isang patama lang ay. Aba, medyo kawili-wili. Sino kang nilalang? Paano ka nakapasok sa lugar na ito? Siya na naman, bumalik na naman siya. Huwag kang lalapit. Ako. Tatay mo. Napakasiga naman ng taong ito. Hahaha, tiyak na mamamatay ka ngayong araw, bata, sinisiguro ko yan. Putragis, napakalakas na master pala nito. Yari na. Napatay agad sa isang patama. Napakalakas naman ng taong ito. Magsalita ka. Ako si Lu Wei. Isang nilalang mula 50,000 taon na ang nakalilipas. 50,000 taon, nabuhay talaga siya ng ganoon katagal. Dahil sa ilang maliliit na kasalanan. Ikinulong ako ng makalangit na batas ng mundo ng mga immortal sa Tianyuan. Sa loob ng 30,000 taon.
Ngunit nitong mga nakaraang taon, unti-unting humihina ang selyo ng Tianyuan. Sinamantala ko ang pagkakataong ito para pilit na makawala. At matagumpay na nakatakas. Ngunit nawasak ang aking pisikal na katawan. At isang bahagi na lamang ng aking kaluluwa ang natira. Upang hindi maglaho ang aking kaluluwa, pumasok ako sa kanyang kamalayan. Upang agawin ang kanyang katawan. Ngunit sa loob ng isang buong taon, hindi ako nagtagumpay. Yan lang ang lahat. Si Lu Wei na nagpahirap sa akin ng isang taon ay pinatay ng ganoon na lamang. Kumusta na si Ruyao? Ligtas na siya. Nanghihina lamang siya. Makakabawi rin siya pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Salamat po, Guro, sa pagliligtas sa aking kapatid. Maraming salamat po, banal na anak na si Suchen. Guro, may problema po ba? Sa susunod na 2 araw, isasama kita para magsanay. Maaari po bang huwag na lang akong sumama? Sige na nga. Lakas ng loob ng batang ito na magpakita ng paglalambingan sa harap ko. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng kalupitan. Guro, saan ba talaga tayo pupunta? Malalaman mo rin kapag nakarating na tayo. Bakit parang may masama akong kutob? Guni-guni ko lang siguro ito. Paano naman ako mapapahamak ng aking guro? Pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay, nakatagpo ng kakaibang tao sa ilang. Magandang araw po sa inyong dalawa, mga Ginoo. Mga Ginoo, kain po kayo ng mabuti. Ah, bakit? Kung gusto mong kumain, pwede rin naman. Basta huwag ka lang magsisisi mamaya. Ligtas naman ang mga gulay, kainin mo na. CJ. Kung ganoon, pakiusap, bayaran na po ninyong dalawa ang kinain nyo. Ang kabuang halaga ay 5 milyong kristal ng immortal. Paalala, ibinunyag na ang tunay na pakay. Hindi tumatanggap ng utang ang tindahang ito. Hindi tumatanggap ng utang ang tindahang ito. Isa itong mapagsamantalang tindahan. Ginoo, pakiusap huwag mong siraan ang aming taberna. Maraming taon nang tapat na naglilingkod ang tabernang ito. Paano ito naging mapagsamantalang tindahan? Sa tingin ko, mukhang wala kayong balak magbayad, Ginoo. At kung ganoon niya, ano ngayon? Napakadelikado ng taong ito. Nakabangga tayo ng maling tao. Mga Ginoo, isang pagkakamali lamang ang nangyari kanina. Bilang paghingi ng paumanhin. Libre na po ang lahat ng pagkain at matutuluyan nyo ngayong araw. Ang bilis magbago ng isip, sayang ang paghahanda kong lumaban. Tiyak na hindi ordinaryo ang dalawang ito. Mabuti na lang at hindi ako lumaban. Guro, bakit hindi niyo po ako pinayagang kumain ng karne? Laman ng tao iyan. Ano kamo? Pero bakit po tila hindi ko maramdaman na laman nga ito ng tao? Gumamit siya ng ilang natatanging paraan upang itago ang amoy ng laman ng tao. Kaya natural na hindi mo ito mapapansin. Ganoon po pala. Hindi ba natin siya papatayin, Guro? Bakit natin siya papatayin? Isa po itong masamang taberna. Kung hindi natin siya papatayin, hindi natin alam kung gaano karaming tao pa ang mapapahamak sa hinaharap. Wala naman siyang ginagawang masama sa atin. Bakit natin siya papatayin? Isa pa, ano nang pakialam natin sa mga taong papatayin niya sa hinaharap? Napakaraming ganyang uri ng tao sa mundong ito. Kaya ba natin silang patayin lahat? Kaya ba natin silang pakialaman lahat? Pero sa tingin ko po, hindi ito tama. Kung ganoon, sige, patayin mo siya. Siya nga pala, ang taong iyon ay nasa antas ng banal na hari. Isang banal na hari gumagawa ng ganito. Kung wala siyang lakas, sa tingin mo ba ay maglalakas loob siyang gawin ito? Sa mundong ito ng kultibasyon, ang pagpatay at pag-agaw ng kayamanan ay ang pinakamadaling paraan upang makakuha ng mga mapagkukunan para sa paglilinang. Naintindihan mo ba? Guro, babalik na po ako sa aking silid. Walang tulog na gabi, hindi mapanatag ang puso ng tao.
Hindi ko akalaing may taberna sa ganito kalayong lugar. Maligayang pagdating sa aming taberna. Ano po ang nais ninyong order? Ihain mo sa akin ang lahat ng pinakamasasarap na pagkain dito. Masusunod po. Grabe, napakaganda niya. Kumusta, ako si Meng Yu. Ikinagagalak kong makilala kayo. Suchen. Kumusta? Lin Fan. Napakasimple naman ng kinakain nyo. Oh, heto na ang mga pagkain ko. Sabay-sabay na tayong kumain. Huwag na po, busog na kami. Huwag mong kainin ang mga putaheng may karne. Bakit naman? Pabitin ka naman magsalita. Sige na nga, mabuti pang makinig sa payo para hindi mapahamak. Bakit nga pala hindi mo ako pinakain ng karne? Laman ng tao yon. Ang lakas ng loob ng tabernang ito na gumamit ng laman ng tao. Hindi ba't karne pa rin naman yon? Walang hiya. Isang banal na hari nagpapatakbo ng masamang taberna rito. Dati, itinaya ko ang aking buhay para lang makakuha ng kaunting mapagkukunan para sa paglilinang. Hanggang sa mapatay ko ang isang henyo mula sa isang malaking sekta. Nang makita ko ang walang katapusang kayamanan sa loob ng kanyang singsing ng espasyo. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang direktang pag-ambush at pagpatay sa mga henyong tulad ninyo ay mas mabilis kaysa sa mahirap na pagsasanay. Ang aking lakas bilang isang banal na hari ay nakuha ko lahat mula sa mga henyong tulad ninyo. Hindi ba naghiganti sa iyo ang mga sekta sa likod ng mga henyong iyon? Iyon syempre naghiganti sila. Pero hindi nila ako mahanap. Kapag napatay na kita ngayon, lilipat agad ako ng lugar. Sino ang makakaalam na ako ang may gawa nito? Asahan pa sa isang henyo mula sa malaking sekta. Ngunit masyado ka pa ring mahina. Katatakas ko pa lang, nakatagpo na agad ako ng ganito kalakas na kalaban. Tama nga si ina. Napakadelikado sa labas. Maganda, huwag ka nang lumaban. Hindi mo ako matatalo. Katapusan ko na. Ama, ina, nagkamali po ako. Hindi ko sana tinakasan ang tahanan. Pakiusap, iligtas niyo ako. Humingi ka ng tulong, wala rin namang darating para iligtas ka. Bata, ano nang ibig mong sabihin? Sala. Salamat. Ano naman kung nasa antas ka ng banal na hari? Lalabanan pa rin kita. Patayin.
Kalokohan. Nasa antas ako ng banal na hari. Pero napaatras ako ng isang nasa antas ng dakilang sage. Ang unang antas ng dakilang sage ay kaya ng tapatan ang banal na hari. Masyado itong kahindik-hindik. Isang pagkakamali at mamamatay ka. Napakabata pa ngunit may ganito ng kalakas na kapangyarihan. Talagang ginulat mo ako, bata. Ngunit kahit gaano ka pa kapambihira, mamamatay ka pa rin sa aking mga kamay ngayon. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Hindi ko pa naaabot ang mga yapak ng aking guro. Kapangyarihan ng dugo. Tiyak na may dakilang ninuno ang batang ito. Sinaunang dugo, gising. Mamatay ka. Impossible. Nasa antas ako ng banal na hari. Igalang mo naman ako kahit kaunti. Takbo. Wakas ng buhay. Isang palad, wakas ng buhay. Hindi. Guro. Ginawa ko po ang aking makakaya. Nakita ko. Mabuti naman po. Ang taong ito, nakatulog pala. Ah! Guro, ako po ang inyong tunay na alagad. Lene, alam mo palang alagad kita. Araw-araw mo na lang akong binibigyan ng sakit ng ulo. Luhod. Impossible. Isang banal na hari na paluhod sa isang salita lang. Kailan kaya ako magiging kasing lupit ng aking guro? Ang lupit ng isang salitang pagpapaluhod. Kagalang-galang, maawa po kayo. Maawa po kayo. Maaari bang magpalakas ka muna bago ka magmagaling na magligtas ng magandang babae? Kung may sapat na lakas, makapagliligtas ka talaga ng buhay. Kung wala ako rito, isang bangkay ka na ngayon. Mayroon kang busilak na puso. At ikinatutuwa ko yon. Ngunit sa susunod na mangyari ito, tignan mo muna kung may kakayahan ka. Kung mayroon, iligtas mo. Kung wala, tumakbo ka ng pinakamalayo hanggat kaya mo. Naintindihan ko po. Kagalang-galang. Patawad po. Dahil sa akin kaya muntik ka nang mamatay. Desisyon kong iligtas ka. Hindi mo ito kasalanan. Paano namang mangyayari yon? Muntik ka nang mamatay para lang iligtas ako. Ito ay munting regalo mula sa akin. Huwag mo sanang tanggihan. Mayaman pala ang babaeng ito. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Kung hindi ka tumulong, marahil ay katapusan ko na. Tayo na. Bakit mo ba kami sinusundan? Sa totoo lang, tumakas lang ako sa aming angkan. At naligaw ako sa daan. Hindi ko alam kung saan pupunta. Kaya sumunod na lang ako sa inyo. May kinalaman ba kami roon?
Maaaring mapanganib ang pupuntahan namin ngayon. Ayos lang, hindi ako natatakot. Kung ganoon, sumama ka na sa amin. Guro, bakit niyo po ako dinala rito? Malalaman mo rin kapag bumaba ka na. Napakalupit naman. Tunay nga bang alagad niya si Lin Fan? Guro, parang may kakaiba po sa inyo. Meron ba? May tao pala rito. Maaari niyong isipin na ito ang lupain ng kasamaan. Ang Tianyuan ay isang kulungan para sa lupain ng kasamaan. Lupain ng kasalanan. Ang ika-4 na antas ng Tianyuan ay nagkukulong sa lupain ng kasamaan. Ang mga pinakamasasamang makasalanan. Hindi ko na alam kung ilang taon na. Ang lumipas na walang nakikitang bagong mukha rito. At may kasama pa silang isang magandang dilad. Napakahusay. Sino yan? Sino ka, hahaha? Ang pangalan ko ay hindi karapat-dapat malaman ng tulad mo. Hahaha. Isang kalahating emperador. Paano natin lalabanan yan, patay na? Huwag kang magkunwaring malakas dyan. Kaya ngang patay ng guro mo ang isang kalahating emperador sa isang kurap lang. Kaya nang guro mo na pumatay ng kahit sino sa isang saglit. Isang hamak na kalahating emperador lang naman. Isang hamak na kalahating emperador lang naman. Kaya kayong lipulin ng aking guro sa isang kaway lang ng kanyang kamay. Isang hamak na kalahating emperador. Seryoso ka ba? Ang aking guro sa isang salita lang ay kayang magpaluhod sa isang malakas na nasa rurok ng ika-9 na antas ng kalahating emperador. Naniniwala ka ba? Magpapaluhod ng ika-9 na antas ng kalahating emperador sa isang salita lang. Akala mo ba ay isang dakilang emperador ang guro mo? Kagalang-galang, patawad po, ako ay naging bulag. Nabastos ko po kayo. Maawa po kayo, patawarin niyo ang aking buhay. Sabihin mo sa akin, sino ang pinakamalakas dito? May 3 pinakamalakas dito. Sila ay sina. May 3 pinakamalakas dito sa lugar na ito. Sila ay sina Nanyun, Jian Wuhen at Lulan. Sila ay lubhang nakakatakot. Walang sinuman sa Tianyuan ang nangangahas na kalabanin sila. Nagkalat ang mga kalahating emperador kahit saan. Ngayon ay talagang katapusan na natin. Isang kumpol ng mga basura na nangangahas pang hamunin ang aking guro. Sabay-sabay kayong sumugod. Anak ng, wala kayong dangal sa pakikipaglaban. Ipinahamak niyo pa ang sarili ninyong mga kasamahan. Muling kuminang ang talim ng espada at bumagsak ang mga kalahating emperador. Posible kayang siya ay isang dakilang emperador, pero paanong makukulong dito ang isang dakilang emperador? Ako si Lulan. At sino naman kayo, kagalang-galang? Papuntahin mo rito sina Jian Wuhen at Nanyun para humarap sa akin. Bata, huwag kang sumobra. Ang lakas ng loob mong utusan si Ginang Lulan. Sino ka ba sa akala mo? Daan-daang kalahating emperador ang napatay sa isang saglit lang. Totoo nga pala ang sinabi ni Lin Fan. Kagalang-galang. Ayaw ko nang ulitin pa ito. Pupunta na ako ngayon din para tawagin silang dalawa upang magbigay galang sa inyo, kagalang-galang. Guro, ang galing niyo po talaga kanina.
Xiao Fan. Ginagawa ko lang ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo. Anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Nanyon, may isang kagalang-galang na gustong makipagkita sa'yo. Kagalang-galang dito sa Tenyuan, ikaw, ako, at si Jian Wuhen lang ang pinakamalakas. Saan naman nanggaling ang kagalang-galang na yan? Ang kagalang-galang na ito ay bago lang dumating. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko siya kayang talunin. Bago lang, ganoon ba siya kalakas? Napakalakas niya, basta hindi ko siya kayang talunin. Huwag kang magpakamatay doon. Lene. Ang taong makakapagpatakot sa akin sa mundong ito ay hindi pa ipinanganak. Maliban na lang kung isa talaga siyang dakilang emperador. Kung isa nga siyang dakilang emperador. Anong gagawin mo? Impossible. Hindi pa nagbubukas ang landas ng emperador sa huwad na mundo ng mga immortal. Walang kahit isang dakilang emperador sa mundong ito. Pero dahil gusto niyang makipagkita sa akin at kay Jian Wuhen. Kung gayon, ako mismo ang haharap sa kanya. Gusto kong makita. Kung sino ba talaga ang makapangyarihang nilalang na nagpatakot sa iyo ng ganyan. Halika na, hanapin natin si Jian Wuhen. Sa sama ng ugali ni Jian Wuhen na yon. Sa tingin mo ba ay makikipagkita siya sa tinatawag mong kagalang-galang? Bahala siya kung ayaw niyang pumunta. Basta't natawag na natin siya. Wala pa siyang karapatang utusan ako. Sabihin mo sa akin kung nasaan. Ako na ang pupunta roon. Naghahanap ng sariling kamatayan. Layas. Ikaw ba ang kagalang-galang na sinasabi ni Lolan, mukhang wala ka namang binatbat? Kagalang-galang, nagkamali po ako. Hindi ko po kayo dapat binastos. Sana po ay huwag kayong magalit. Kagalang-galang, si Jian Wuhen po. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ayaw pong pumunta rito para makipagkita sa inyo. Ihatid mo ako roon. Sumunod po kayo sa akin. Sumunod kayo. Opo, opo, opo. Bakit mayroon pang dakilang emperador sa huwad na mundong immortal na ito? Hindi ito dapat nangyayari. Yenwei, naglakas loob ka pang bumalik. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ako ang naghahanap sa'yo, kundi ang kagalang-galang na ito. Impossible. Mahina pala ang aking landas ng espada. Darating ang araw. Magiging kasing lakas din ako ng aking guro. Kagalang-galang. Gusto niyo bang makalabas? Kagalang-galang, makakalabas po ba kami? Bata, magsisimula na ang iyong pagsasanay. Ano ang nangyayari? Parang may masamang mangyayari. Siyempre naman, maaari kayong makalabas. Ngunit hahayaan ba kaming umalis ng batas ng langit? Huwag kayong mag-alala, hindi siya mangangahas na humarang. Kung mangahas siya, tatabasin ko siya ng isang saksak ng aking espada. Tatabasin ang batas ng langit gamit ang espada. Sa oras na yon, palalabasin ko kayo. Tignan na lang natin kung mangangahas siyang magpakita. Kung gusto ninyong lumabas, kailangan ninyong sumang-ayon sa isang kondisyon ko. Kagalang-galang, sabihin niyo po,
Masyado pang mababa ang karanasan niya sa pakikipaglaban ngayon. Makipag-ensayo kayo sa kanya sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, palalabasin ko kayo. Tandaan ninyo, basta't hindi siya mamamatay. Kahit gaano pa kalubha ang sugat na ibigay niyo sa kanya. Hindi ko kayo sisisihin. Grabe naman, guro po. Pinapanglaban niyo po ako sa isang kalahating emperador. Bakit, may problema ba? Guro naman po eh. Kalahating emperador po iyon. Hindi ko po sila kaya. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman nila papatayin. Guro, ako po ang sarili ninyong disipulo. Xiao Fan, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Basta't huwag lang mapapatay, ayos na. Naiintindihan po. Guro. Talagang napakabait niyong guro sa akin. Napakalupit naman. Hayaan mo na, dapat lang na magdusa ng kaunti ang mga kabataan. Hindi kaya sumobra ang pagbugbog natin sa kanya. Anong sumobra? Kung hindi niya titiisin ang hirap na ito ngayon, mas marami pang paghihirap ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Huwag kayong magdahan-dahan. Bugbugin niyo siya ng todo. Ipagpapatuloy ba natin kapag gumaling na siya? Anong hihintayin pa? Wala tayong ganoong karaming oras para hintayin siyang gumaling. Ipagpatuloy ninyo. Bakit ba ako nagkaroon ng ganito kalupit na guro? Guro naman po. Guro. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko po talaga kaya ang ganitong pagpapahirap. Xiao Fan, ginagawa talaga ito ng iyong guro para sa ikabubuti mo. Mayroong maraming pildoras ng pagpapagaling sa loob nito. Habang nag-ensayo, kapag nawalan ng malay ang aking alagad, ay bigyan niyo siya ng isa. Masyadong malupit. Aking alagad. Huwag na huwag mo sanang kapupuotan ang iyong guro. Hindi mapupuot, baka nga gusto ka pa niyang ilibing ng buhay. Aalis na. Batang Panginoon ng pamilya Wei, si Wei Zhen. Wei Zhen. Talagang parang multo kang laging nakabuntot. Kahit dito ay nahanap mo pa rin ako. Ikaw kaya ang aking mapapangasawa. Kaya syempre kailangan kitang subaybayan. Hinto. Wei Zhen. Paalisin mo siya at sasama ako sa iyo pabalik. Tama na. Lahat ng lalaking lumalapit sa iyo ay dapat mamatay. Patayin siya. Wei Zhen, tapos ka na. Hindi lang ikaw ang tapos. Kundi pati ang buong pamilya Wei ay tapos na rin. Gusto mong sabihin na may malakas siyang pinagmulan, tama. Ano naman kung may pinagmulan siya? Bakit matatakot ang aking pamilya Wei? Hangal. Nagsisimula na akong magduda kung mayroon ba akong banal na katawan ng kamalasan. Walang katapusang gulo. Batang Panginoon, hindi ordinaryo ang taong ito. Sino ka? Patayin siya. Grabe. Katapusan na natin. Nagdulot tayo ng malaking kapahamakan.
Sabay-sabay kayong lahat. Libo-libong tao ang naglaho ng ganoon na lamang. Talagang isang hangal. Katapusan na ng Leaping Way. Lakas ng loob mong hayaan akong tumawag ng tulong. Kung gayon, hahayaan muna kitang mabuhay ng mas matagal ng kaunti. Dapat mong paalalahanan ang iyong ama ngayon na huwag galitin si Suchen. Sa halip na patulungin siya para iligtas ka. Ibig mong sabihin may gustong pumatay sa akin. At hindi ko man lang pwedeng ipaghiganti ang aking sarili. Gusto mo bang malipol ang Leaping Way? Tama na. Hindi naman ikaw ang mamamatay. Kaya madali lang para sa'yo na sabihin yan. Pinuno ng pamilya Wei si Wei Tianyuan. Sino ka? Sige, umatake ka. Dalawang daliri. Nasangga ang aking buong lakas na suntok. Patayin siya. Wala na ang lahat. Ang mga malalakas na eksperto ng pamilya Wei ay naglaho ng lahat. Wei Zhen. Wei Tianyuan namatay dahil sa isang hangal na desisyon ng kanyang anak. Ama, hindi naging mabuting anak ang iyong anak. Ang talento at lakas ko ay malayong malayo sa kanya. Walang pag-asang makapaghiganti. Ngayong araw na ito, pinuputol ko na ang ating relasyon bilang mag-ama. Hindi ko na ipaghiganti ito, paalam. Grabe, talagang nagbukas ng aking mga mata ang taong iyon. Kagalang-galang. Nasiyahan ka ba? Kagalang-galang, ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi mo gusto ang iyong mapapangasawa. Kaya ginamit mo ang aking kamay upang alisin siya. Tama ba ako? Kagalang-galang, kagalang-galang. Hindi ko po ginawa yon. Tama ba ako? Tama po ang kagalang-galang. Ako nga po ang nagkaroon ng masamang balak. Patawad po, nakikiusap akong patawarin niyo ang aking buhay. Maaari ko sanang. Ang sinumang wala pang 1,000 taong gulang na nakaabot sa antas ng kalahating emperador ay magtungo agad sa akin upang makipagkita. Pinuno ng Lipi. Sumunod kayo sa akin sa landas ng emperador. Pumasok sa landas ng emperador. May patakaran ang landas ng emperador, tanging ang mga wala pang 1,000 taong gulang lamang ang maaaring pumasok. Sa wakas ay nagbukas na ang landas ng emperador. Ako lamang mula sa Lipinggu ang lalahok, dahil ang pagsama ng iba ay pagpapakamatay lamang.